dahil na-set up na daw po ng poll body ang mabilis na sistema at proseso para matiyak na magiging mabilis din ang pagpoproklama sa mga mabibilis na mga mananalong kandidato. Mabilis to. Nanawagan po si Pangulong Bongbong Marcos sa publiko na lumabas at gamitin ang kanilang karapatang bumoto habang tumutulong na matiyak ang mapayapang eleksyon. Paalala pa ng Pangulo, ang pagboto ay parehong karapatan at responsibilidad ng bawat Pilipino. At isa itong pagkakataon para marinig ang boses ng bawat isa, ngunit dapat maging matalino at pangalagaan ng integridad ng mga balota sa kabila ng pagkakaiba ng paniniwala sa politika. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Tuloy-tuloy na pagbabalita, sunod-sunod na mga eksklusibong panayam para sa Desisyon 2025 at DZRH Special Coverage. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Ito Baha. po naman si Anthony Taberna. At kayo po'y sumusubaybay sa Desisyon 2025. Ang pinaka-komprehensibong election coverage ng DZRH, MBC. Tuloy-tuloy po ang pagkalap natin at pagtutok sa iba't ibang polling precincts. Kanina, kumbatsero, narinig ko yung report ni Ray Nadar dyan sa District 1 QC. Balikan nga natin yon, Mother. Alas 5:30 ay parang nun pa lang inaalis sa box yung automated counting machine. Parang hindi pa ready. Samantalang dapat ay 5 a.m. Umpisa na pagboto ng ating mga kababayan, lalo na ng mga senior citizen at mga PWDs. Pero yung regular talagang eleksyon o regular na papayagan ng makaboto ang lahat ay alas 7. alas 7. Ayan. Pati ho kayo mga kababayan, mga kapamilya, kapuso, kabarkada, mga kapitbahay napupunta sa iba't ibang polling precincts. Pwede ho kayong magbigay ng update dito sa amin sa DZRH. Ano hotline natin? Yuel, pakiano nga yung hotline natin. Kung saan pwedeng mag-report sa bayan ang mga RH listeners and viewers natin. Makapagbigay ng update ng sitwasyon sa inyong lugar. Kayong lahat, mga tagapakinig, taga-subaybay ng DZRH ay aming mga unofficial correspondents. Ayan. Basta dapat tama lang yung report, ha? Dapat tama yung report. Tama yung report. Kung mas maganda, kung merong video, kung meron kayong video na maipapadala sa pamamagitan mas maganda yun. ng ating mga social media accounts, mas maigi. Ayan. Importante po yan. Dapat do'y nakapagsimula na kanina ang ating mga senior citizens and PWDs alas 5. So dapat mahigit isang oras na. Kumbatsero, yan ay bilang pag-alaala natin sa ating mga nakatatanda. Ayan. Kilala ang mga Pilipino sa pagpapahalaga sa mga nakatatanda. Kaya dapat ay inuuna talaga natin yan. May panukala nga yung senior citizen party list na dapat days before the election day, halos kasabay ng local absentee voting. Nakakaboto na rin ang ating mga senior citizens and PWDs. Lalo na yung mga PWDs, kumbatsero. Totoo. Sana.
ay wala ng PWDs at senior citizen na kailangan pang umakyat ng ikalawa, ikatlo, ikaapat na palapag ng eskwelahan para makaboto. And speaking of senior citizen and PWDs, tingnan nga natin. Nabibigyan ba ng tamang oras at tamang panahon at tamang pagkakataon ang mga senior citizen na makaboto? Puntahan natin kaagad ang anong eskwelahan ta? Nagpayong Elementary School sa Pasig. Yan ba? Nagpayo nga kayo. Ayun, tinan mo nga naman. Para malaman natin kung ano ay yung mga maipagpapayong. Dito ba, Yuel, yung pinakamalaking precinct dito sa eskwelahang ito? Ha? Sige, alamin na natin. Kay RH Pinakamalaking high school, yung Rizal High School. Rizal High School. Pero yung pinakamalaking polling precinct, yan yung mga unang pinupuntahan natin sa mga nakaraang coverage natin. Pinakamalaki at pinakamaliit ng mga polling precincts. Tinitingnan yan. RH52, Enyel Parosa. Kami ni Enyel! Magandang umaga, Jerry at Anthony. Andito tayo ngayon sa Nagpayong Elementary School sa lungsod ng Pasig kung saan matatagpuan nga yung area na may pinakamalaki o pinakamaraming bilang ng mga botante sa buong bansa. Ayun. Yan mismo sa tala ng Commission on Elections para lamang doon sa konteksto ng ating mga kababayan nag-almusal pa lamang ngayon. 48,249 yung bilang ng mga registered voters na nakadestino dito sa Nagpayong Elementary School. 48,000? 48,000? Mario Josep, ano? 48,249. Parang isang bayan na yan sa Nueva Ecija. Ilang precinct yang nandyan sa Nagpayong Elementary School, Enyel? Sa impormasyon na yan, babalikan kita, Jerry. Pero kanina, pagdating natin dito, wala pang 5 a.m., inasahan natin na talagang pila na yung mga senior citizen, PWD, at iba pang mga priority sector gaya ng buntis. Pero hindi pa pala yun yung abutan natin dahil pagdating natin dito, kasama yung mga regular na sektor o yung mga regular na botante sa maaga rin pumila doon sa lamang nitong paaralan. Pagdating dito sa loob, ang siste, mayroon tayong mga priority polling place gaya nitong nasa aking likuran. Itong nasa aking likuran na priority polling place. Pero kung mapapansin nyo, abot na rito sa labas yung dami ng mga nakapila ng mga botanting PWD, senior citizen at buntis. Sapagkat ang nangyari dito, kahit gaano kalaki at kahit gaano karami, itong nandito sa Nagpayong Elementary School, maniwala kayo sa hindi, isa, hanggang 2 kwarto lamang yung nakalaan dito para maging priority polling room ng mga binabanggit natin na sektor. Ang nangyari tuloy, yung ilan sa ating makabayan na napakaagang pumila, may mga nakausap tayo, 4:00 pa ng madaling araw, ay napipilitang hanapin na lang yung kanilang mga regular na polling center dahil kahit 7 a.m. pa yung bukas ng mga regular ay kung doon sila magpupunta, kung sila nasa priority sector, ay maaga rin naman daw silang i-accommodate ng ating mga election officers. So ganito pala, Enyel, ang sitwasyon pala ay ang mga senior citizen and PWDs may ginawa ng bukod na polling place o priority polling place. Priority polling place at hindi yung polling precinct nila ang pupuntahan nila. Correct. Actually, dalawa yan. Isang priority polling place at isang yung regular nilang presinto, pero kailangan nilang umakyat ng hagdan para hanapin yon. O kailangan nilang puntahan mismo yung regular. Yun ang problema. Ano? Pero bukas na ba? Bukas na ba nung 5:00 yung kanilang mga polling precinct? Bukas na. Pero yun nga lang, hahanapin talaga nila at hindi sila matitake advantage itong lugar. Ang problema dito sa priority polling place ay isa, 2 kwarto lamang ito, yung isa holding area pa. Isa yung para doon sa botohan. Kaya puno-puno, agad labas na yung ating makabahan dito sa aking likuran. Pakinggan natin yung sentimento ng ilan sa ating mga nakausap. Tanong ko lang po, sir, kasi kanina pa kami natapos dito. Sa holding area. Ano pa mangyari kung saan kami pupunta para makabuka na kami at na makatapos na? Ngayong oras na kayo dito, ma'am? Kanina kami dito, 4 o'clock kami. 4 o'clock pa. Tingnan mo na yan. So, anong gagawin nyo, ma'am, ngayon? Ay, aakyat na lang po kami. Dami alalay Hanapin na yung... Ganong floor yun? Anong floor of precinct? Yan Third floor pa. ay sinasabi Ay, sus, natin. Mario. Yan ay sinasabi natin na Edniel, na mismong yung pinapangambahan natin Ayan na. baka yung matatanda kailangan na namang umakyat at para hanapin yung tinan mo kanila. yan, Tulad ditong si Nanang,
Oo. May video tayo dyan, Anthony at Jerry, Oo. senior citizen, tapos yung isa, PWD pa, talagang hirap silang umakyat at hirap Pambihirang bumaba, lalo patiso. na Oo. doon sa hagdanan. Hindi Ito kaya- pang masaklap dyan, hindi naman sa, syempre, pinupulaan natin yung mga nandito, tumutulong din naman tayo kapag off the air, pero ang sistek, kapag naghanap yung ating mga senior, PWD, priority sector ng kanilang mga presinto, kulang din yung mga staff, kulang din yung mga volunteers sa kanilang mapagtanungan at wala ring enough na mapa o direction dito na magtuturo kung saan yung kanilang presinto. Mantakin yung 40,000+ itong pinag-uusapan nating botante. Kapag nagbukas itong regular na botohan by 7 a.m., which is less than an hour from now, magkakahetot-hetot talalo itong pagboto ng ating mga kabayan na iniiwasan natin. Kung titiisin nila itong pila sa aking likuran, papasok sa may pinaka-polling place, ang magiging sistema dyan, meron muna silang kwarto na magsisilbing holding area. Saka pa lamang sila ilipat doon sa pinaka-pagbobotohang kwarto kung saan sila mag-fill out ng form ng kanilang iboboto. Pero doon sa kanilang balota, hindi nila yan personal na isusubo doon sa vote counting machine, Jerry at Anthony, sapagkat ang sistema dito sa priority polling place, parang yung absentee voting, yan ang sistema dito. Wala ritong makina kung saan nila personal na may susubo yung kanilang mga balota. Pagtapos ng botohan, saka pa lamang iakyat yan ng mga election officer doon sa kanilang mga designated original precinct number at doon pa lamang isusubo Paano yung kanilang mga balota. paano 'yun? May mga watcher naman diyan, ano? Pero na nga, May Jerry mga at watcher Anthony, diyan mismo. Pero gaano katagal sila naghihintay doon sa holding area kung tawagin? matagal talaga. Yung kanina nakausap natin yung soundbite na narinig ng ating mga kabayan sa radyo. 4 a.m. daw siya nakapila rito, si Nanay na naka-wheelchair. Tapos, hindi pa- Nakausap natin siya ng mga before 6 lamang, bago na tayo umere, mga 5:30 to 6. At nakapila pa rin sila. Papunta ron sa second room. Papunta pa lamang doon sa Papunta second pa. room. So, ibig sabihin, 2 oras nang nakapila, hindi Correct. 2 ng oras na nandiyan dyan, hindi pa nakakaboto. Meron pa lang isang correct tanong, ka. di ba kanina yung video na ipinakita mo, ay yung matanda may alalay. Kung botante din yung alalay, paano ba? Hindi ba Hindi pwedeng pa ba babotohin isama yun? na yun sa pabobotohin? Yung presinto niya, Jerry at Anthony, kailangan malaman muna. Dahil Oo nga, sasabihin pwede. niya, sasabihin din niya, malamang, alam na rin niya kung saan yung presinto niya. Di yung ba early pwede? voting, Jerry at Anthony, yung early voting, kung buboto ka ng 5 to 7, pwede nang bumoto yung iyong kasama. Yun ang sinasabi ng COMELEC. Pwede na. Ayun, mas maganda. Buti yun, okay yun, ayos yun. Pwede na silang bumoto kasi pwede na, alam nila yung, kunyari ako, may kasama ako matanda, Oo. alam ko rin ang present number ko, may ID, dala ako ID, represent ko lang yun at company ako nung priority individual, Oo. pwede na rin akong bumoto. Yan ang binabanggit ng COMELEC. Kaya na rin siguro, well, ayaw naman natin mag-assume, pero kaya na rin siguro extra yung dami dito dahil bumoto rin yung kanilang mga kasama kung gusto na rin nilang bumoto. Oo. Ang problema, Jared Anthony, kapag si priority sector ay piniling umakyat doon sa kanyang presinto, hindi makakaboto automatically yung kanyang kasama dahil hahanapin din yun yung kanilang Yung precinct. specific. Pero Edniel, pagdating diyan ng kanina ng alas 5, lahat ng mga polling precinct ay bukas para sa mga senior citizen and PWDs. O doon lang sila sa designated na ano tawag doon? Priority polling place. Bukas na rin yung kanilang Bukas na rin. original. Dahil yun nga ang pagkakaintindi natin. Bukas na dapat Dapat yan. sabay eh. Oo. At yung Sabay yan, sabay. Oo. So ngayon gaano karami ngayon ang mga senior citizen na nakapila pa diyan? Dito sa priority polling place ay hanggang yung pinaka-hallway, yung classroom, pakita nga natin sa live. Sige nga. Ito. Yan pa yung pila, labas pa. Yan. Ayun. Ayan, labas pa yan. Yan yung hallway na yan tapos hanggang labas. Oo. 2 kwarto yan. Yung isa ay holding area. Yung isa ay yung pinaka-pagbobotohan ng ating mga kababayan. Doon ibinibigay yung kanilang karapatang mga papel. At iba pa dyan yung kanilang original na presinto na hahanapin pa nila dito sa lawak ng paaralan na ito kung ayaw nilang pumila dito sa particular na priority polling center. Okay. Yan ang sitwasyon, maagang sitwasyon At least ng alam na ng natin. ating mga senior citizen, PWD at buntis. Again,
in less than an hour, magsisimula na rin yung formal na eleksyon para naman doon sa lahat. Natitira natin sektor, mga kababayan. Sitwasyon dito sa Nagpayong Elementary School sa lungsod ng Pasig para sa desisyon 2025. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Desisyon 2025. Parang nanganganay tayo dun sa maganda sana intensyon eh. Maganda yung intention pero baka hindi na i-cascade na mabuti ang instruction kung paano 'yan. Teka nga, may reaction lang si Attorney Romulo Macalintal Kumbachero. Nakikinig siya. Palagay ko nakaboto na si Atty. Romy Mac. Palagay ko pumila na rin ang mga gayan. Senior citizen na to. Attorney Romulo Macalintal, Attorney Mac, magandang morning. Ay, magandang morning sa inyo at sa inyong mga taga-panood, taga-pakinig. Nakikinig ko kanina sa mga report ninyo, yung mukhang baka mali lang yung implementation noong sa Board of Election Inspectors kasi yung 5 a.m. to 7 a.m. devoted lang yun sa mga seniors, PWDs and mga pregnant. So yun namang yung priority polling place, yun ang lugar kung saan boboto yung mga seniors, PWDs, and pregnant na hindi nakaboto from 5 a.m. to 7 a.m. Doon sila pupunta sa priority polling place na yun. Pag inabutan na ng alas 7 yung regular voting time, doon na pupunta. Pag nakasabay na sila ng mga regular, pwede silang pumunta doon sa priority polling place. Pero sa ngayon, doon pa rin dapat pupunta sa kanilang polling precinct dapat ang mga senior citizens. Hindi. Yung priority polling place, ang gagawin ko, halimbawa ako, senior citizen. Pag sinabi kong senior citizen ako, doon ako sa priority polling place after 7 a.m., yung aking balota, kukunin doon sa aking presinto. Halimbawa, ang presinto ko ay precinct number 1. So kung ako ay hindi nakaboto between 5 to 7 a.m., alam mo po, alas 8 na ng umaga, doon ako sa priority polling place, yung aking balota kukunin sa precinct number 1. Tapos gagawa ako ng waiver na pinahihintulutan ko yung teacher na kunin yung aking balota. At yung balota ko sa precinct number 1, dadalhin sa akin doon sa priority polling place. Doon ko gagawin ang aking balota. Yung aking balotang yun, hindi agad ibabalik sa precinct number 1. Ilalagay lamang yun doon sa priority polling place, yung paglalagyan sila roon. At 5 o'clock in the afternoon, lahat ng mga bumoto doon sa priority polling place, yung kanilang mga balota, dadalhin doon sa kanilang mga presinto. Polling precinct. Pero Dadalhin na ron. parang madali lang yan, Atty. Romy Mac, kung maliit yung eskwelahan dito sa Nagpayong 48,000 48,000 ang registered voters dito. Alimbawa yung sinasabi nyo, kukunin yung balota doon sa presinto niya. Kung gaano kalayo yung presinto niya doon sa priority polling place, lalakarin yun kung sino mang tao. Napakasalimuot nun yata, At least meron ganon. Ang pagkakamali lamang dyan ay hindi nagkaroon ng paghahati-hati. Dapat nag-dry run dyan dapat may dry run. Na yun. Pero Atty. Mac, nagsimula ito alas 5. So, alibawa, senior citizen pupunta ng alas 5, pwede na siyang dumiretso dun sa polling precinct niya mismo. Yes, sa polling precinct niya mismo po pwede na siya doon. Kung sarado pa. Dapat bukas na. Lahat kasi dito sa amin napakaayos, talagang ayos na ayos marami ho bang botante diyan sa kung saan kayo bumoto? Yes, Piñas, dito sa aming presinto marami, no? Nakaboto na kayo? Nakaboto na kayo, Atty. Kaaga pala, no? Ako ang first voter doon sa aking presinto. Tinan mo nga, no? Wala ho namang naging problema. Atty., kakaunti ata matanda dyan Ano na? Kakaunti po yata matanda dyan Madami rin. Actually, alas 4:45 andito na ako. Ngayon. Oo, kaya ako nakaboto ng aga. So far, Atty. Mac, wala namang naging aberya, wala namang naging problema. Wala naman, kasi pinuntahan ko yung iba't ibang ko, nakikiramdam ako. Wala talagang maayos. Sabay kami nung aking anak kasi
yung senior citizen, kung kayo may kasamang halimbawa na nag-aalalay kayo, Oo. pinababayaan na rin lang bumoto yun. Ayun, tama naman talaga, ano. Oo, kasi andoon. Kaya, dali lamang. Kaya walang problema. Ayun, sana Okay. yung experience nyo, ganun din na experience na iba pang mga matatanda natin. Attorney Romy Mac, maraming Siguro salamat. lang yan, hindi naman, siguro yung anong tawag doon, hindi pangkaraniwan nangyari yan dyan sa lugar na yan kasi nga sa dami ng kailang mga butante. Yes, Pero sir. sa akin paningin, yung kung mga normal lamang ang number ng bilang ng mga butante, palagay ko hindi ganyan ang problema. Talaga. Siguro talaga, naiiba lang talaga yan. Naiiba. Kapag sobrang dami. Sobrang dami. Oo. Yun yung mga regular voters, yung mga bata-bata, Oo. inabutan na yung matatanda. Ang haba na raw po ng pila ngayon ng mga... Nakapila na. Oo, nakapila na eh. Pero kahit Samantalang na- alas 7 pa yun. Oo. Oo, kahit na inabutan sila ng mga bata-bata, priority pala yun yung mga senior citizens. Yes. Ayan. Saka mga Thank you sa update, Attorney Mac. Yes, oo. At sana tuloy-tuloy at maging maayos ang ating halalan para sa ating lahat. Salamat sa inyo dalawa at sa paglilingkod ninyo sa ating bayan. Ingat, Attorney Mac. Salamat. Okay. Attorney Romulo Macalintal, nagbigay sa atin ng situational report sa pagboto ng mga senior citizen. Ayan ha. O inuulit po natin hanggang alas 7, senior citizens and PWDs muna ang dapat na nandyan sa loob ng mga polling precinct. May 35 minutes pa. Yung mga malakas-lakas pa na wala pang 60, pagbigyan nyo na yung mga senior citizen natin at wag na tayong makipagkitkitan. Senior citizens, PWDs, buntes. Buntes, pati ang mga Pati buntes. Ayan. Yung mga mukhang buntes, Oo. hindi kayo kasama. Huwag na kayo magpanggap. Baka yung iba gusto rin maging senior citizen na sila ngayon para mauna na sila. Diyan daw ho sa Batasan Hills National High School. Nako, hindi pa masimulan ang pagboto ng mga seniors. Ganon. Nako, pupuntahan natin yan mamaya. Bigyan lang natin ng pagpapasimula itong ating ACS Balita. Makatotohanan, balita ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na po ang ating ACS Balita. 20 pesos kada kilo ng bigas mabibili na sa ilang lugar sa Metro Manila simula bukas. Bagong rollback sa presyo ng Uy! produktong petrolyo. Kasado na bukas. PNP, walang nakikitang banta ngayong eleksyon 2025. 60% ng mga boboto, mga bata, millennial at Gen Z. Uy, talaga naman ano. 3 kandidato sa Laguna na iniugnay sa mga naarestong peking tauhan ng COMELEC at NBI, pinagpapaliwanag ng COMELEC. Guro na magsisilbing electoral board member sa Basilan, sugatan ng pagbabarilin sa Isabela City. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Meron pa palang mga nag-uuwian ngayon sa probinsya para makaboto, Kaya nga. kumbatsero. Talaga Marami naman. dyan, mga nasa airport. Yung iba ay, hindi, kung nasa Pantalan kayo, Hahabol. sabihin, seaport, hindi na kayo haabot. Oo, matagal-tagal ang biyaheng yan. Kung Visayas, Mindanao, pero kung Batangas Port, patawid papuntang Mindoro, Romblon, okay lang. Abot na abot. Ito, si Manoy, Wilbert Lee. Si Manoy. Nandun daw sila sa Legazpi City ngayon. Papunta naman sila ng Sorsogon para bumoto. Talaga naman. Pero puntahan muna natin yung Batasan Hills National High School. Kung hindi pa masimulan, alas 6:30 na. Anong oras pa makakaboto ang mga senior citizen natin?
Andon si RH5, Val Gonzales. Kaminbal! Jerry at Anthony, na-delay ng halos isang oras dahil yung nakaboto ay unang nakaboto na mga nasa most vulnerable sector, yung mga senior citizen, mga PWDs at mga buntis ay mag-aalas 6 na lang umaga. Yung unang nakaboto ay itong si Lola Feli Kapangyarihan. Itong si Lola Feli Kapangyarihan, 66 years old, residente ng Batasan, ay umakyat pa dun sa itaas nitong isang gusali itwalog ng Batasan Hills National High School para kunin yung sarili niyang palota na nandoon sa mula ikalawang palapag hanggang ikaapat na palapag nitong Batasan Hills National High School. Maging yung mga PWDs, mga may kapansanan na gusto nang mauna doon sa natatagalan para ipakuha pa doon sa runner nitong Batasan Hills National High School na ang Gaga dahil doon sa dami ng dapat niya asistihan at kunin yung kanilang mga balota ay umakyat na, napilitang umakyat na dito sa mula sa second floor hanggang sa ikalawang palapag nitong gusali dito sa loob ng Batasan Hills National High School. Nagrereklamo itong mga senior citizen, itong mga PWDs, Jerry at Anthony, dahil kanila pagdating nila rito sa lugar, agad-agad na, priority sila. Pero Siyempre. pipila pa rin sila. Kung makikita lang ninyo itong live video natin dito. Sige, pakita mo. Ganito kahaba na, Jerry at Anthony, yung pila nitong mga Mga senior ba? Parang Senior ba yan? Ang babata eh. come again, Jerry at Anthony? Ang babata. Mga senior ba yan? Lahat? Mga senior citizen, mga PWDs. Etong Tingnan mga mo na. naka-wheelchair na ito. Oo, may Etong naka-wheelchair pa. Itong mga naka-wheelchair na ito. Pakinggan lang natin itong isa doon sa ating na nakausap kanina. Itong 62 years old na si Mr. Kwe na taga Batasan Hills. Nakasakay siya sa wheelchair. Pakinggan po natin. Ang ano po, yung mga katulugaya namin, Mauna. dahil siyempre, mga ano Naka-wheelchair kayo? Oo. Yung pala, pagdating ninyo dito, ganun din. pipila rin. Ayun. Anong pangalan po ninyo? Meron pang isa. Hindi talaga maiiwasan ng pila, dahil sa Edwin. maraming Ay, hindi, senior. Val. Sa dami ng senior at mga PWDs, kailangan pa rin sila talagang Yes, para lang pumila for orderliness yun. para sa kaayusan yan. Pero kung nasimulan ng on time, hindi hahaba ng ganyan ang pila. Anong oras ba nasimulan talaga yung para sa mga seniors? Mga 5:45 na. Sayang yung Yun na nga. minutes. Bago mag-alas 6, nasimulan yung pagboto nitong mga senior citizen. Bakit daw na-delay na ganon? Hindi raw kaagad na i-prepare pa. Kukunin pa kasi doon sa taas. Napakahaba kasi ng proseso, Jerry. Unang-una ay maglalag pa rito. Etong lugar na ito, maglalag pa itong mga senior citizen. Pagkatapos ng lag, ay pipirma pa sila. Pipirma pa sila ng kanilang waiver. Kung yun bang Ayun kanilang nga, balota, oo. yung bang kanilang balota, ay kukunin ng runner doon sa ikalawang hanggang ikapat na palapag nitong isang gusali rito. Oo. Merong isa kanina, merong isang PWD na eka-eka. Umakyat doon sa ikapat na palapag lang naman. Para hindi na niya kasi maantay pa dahil... Ito, Val, kumbachero, dito ko nakikita na dapat talaga bigyan ng ibang araw ang mga senior citizen and PWDs. Lalong mapagtatanto na tama yung minungkahi ng senior citizen, si Kaompong. Kaompong Ordanes. na dapat ibang araw ibang sila. araw ang mga senior citizen PWDs. Ano, Val? Kung nabigyan yung ibang mga sektor, gaya ng media, ng special na araw, dapat ganun na rin siguro yung senior citizen. Dahil ito, kulang naman ang staff ng eskwelahan na ito para informahan sa kanila. Yung iba, nandito na lamang sa tabi, hindi alam kung ano ang gagawin, saan ba sila pipila. Ito yung sitwasyon. Yan yung malupit na sitwasyon. Ang mahirap kasi sa mga PWDs saka yung mga matatandang hindi na makakyat. Pero yung mga medyo malakas-lakas pa, Marami naman ganyan. marami pang seniors na ganon, pwede talagang dumiretso na kaagad doon sa kanilang polling precinct. Nakabukas din ba kanina mga
5:45 na kamo. Yung mga polling precinct, Val, dahil pwedeng dumiretso dapat doon ang mga seniors and PWDs kung kaya. Hindi pa. May mga Nako, inaayos pa yun raw ang ng mga problema. dokumento. Nagkagulo-guluhan sila kanina rito sa mga senior citizen. Hindi nila alam kung maaga sila, alas 5 dapat. Hindi nila alam anong gagawin dahil kulang din ng staff na magbibigay ng impormasyon sa kanila kung saan ba talaga sila pupunta dahil maglalag pa, mayroon pang verification. Pagkatapos, pipirma pa ng waiver. Ikaw ba, kaya mong umakyat doon sa taas kung ang isang senior citizen ay kakayanin na aakyat? Kapag hindi naman mayroong runner, ang problema, yung runner ginagawa, mahigit sa 10 yung kanyang inaakyat. So, you could imagine na Jerry Tantoni, kung gano'n talaga. yung hahanapin mo sa iba't ibang presinto. Yung 10, nag-iibaba pa ng isang runner. Talaga. Mabuti kung malapit lang kung sa kabilang building yun. Tapos third floor pa. Tapos Malapit lang naman pero nasa ikalawa hanggang ikapat na palapag yung hanapin. Hindi pa ba nagkakurbata yung runner? Ibig sabihin, lumawit na yung dila niya, akala niya kurbata niya. Ang bihira. Na lamang halos kasing edad ko lang yung runner dito. Kakayanin pa niya yung akyat baba. Bata pa pala kung halos kasing edad mo lang. Bata pa yung runner dito. Ayan, ito yata yung runner Hindi siya. Yan yung nagre-reklamo. Ayun na nagre-reklamo. Okay, Val. Meron pa nga kanina, isingit ko na rin Jerry Tantoni, isang buntis. Nung makita niya na dapat itong kung saan siya pipila dito sa lane na ito, pero hindi na niya ginusto pa dahil yung sa pagkatingin pa lang niya, ganyang kahaba yung hintay niya, yung buntis, umakyat lang mag-isa doon sa kanyang presinto. Yan yung sitwasyon dito sa Batasan Hills National High School para sa Desisyon 2025. Ako si Val Gonzales, DJ Rito na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Alas 6:36 ang ating oras. So, mahigit 1.5 oras na dapat na nakakaboto ang ating mga seniors and PWDs. Pero ito, sunod-sunod pa rin itong mga problema ang ating naririnig. Diyan daw sa Potrero, sa Malabon ito, no? Malabon. Oo, Potrero Elementary School. Pareho din ang problema yan. Hindi rin Na-delay din. Na-delay din. Sige nga, RH23, Edwin Duque. Kami, Edwin! Jerry Katujig, na-delay rin ng halos isang oras bago pisahan ang botohan sa Present 225 dito sa Potrero, Malabon. Ito ay para sa mga senior citizen. May mga inilagay na priority lane dito sa ground floor pero dahil nga doon ay apektado yung iba at pinaupo naman dito sa may bungad ng elementary school dito sa Potrero yung mga senior, mga buntis at mga PWD. Samantalang nakanda naman, umaalalay naman dito yung PPCRP sa mismong entrance para doon sa mga nabago, yung mga location ng kanilang mga present at yung nalimutan na kung saan na yung kanilang mga present. At ang dami nagtatanong dito kung saan at inalalayan naman nila habang maglagay ng tatlong location map ang eskwelahan para doon ay makita doon sa mga hindi nakakalam kung saan yung location ng kanilang mga presinto na dahil yung iba ay mga nakaraang taon pa nakaraputuhan ay hindi nakaboto kaya nalilito sila kung saan yung kanilang mga presenta. At itong kanto ng Governor Pascual sa kanto ng MacArthur Highway ay isinara na at naglagay na rin dito ng tent ang PNP at iba naman ay ginagamit bilang waiting area ng mga nakaboto at boboto pa at kung punong-puno na itong paaralan ay dito muna sa labas para hindi magsiksikan sa loob at maglalong mahirapan yung mga naghahanap ng kanilang mga present dito sa Potrero, Malabon. Samantala, alas 7 naman ngayong umaga ay nakatakdang boboto sa... Marami pa, Edwin, marami pang nakapilang seniors ngayon? Yung medyo puno na yung harapan at yung mga upuan inilagay. Pero yung iba, tama yung guys, sabi nga ni Val, yung medyo kinaya-kaya pa para umakyat. May ilan din kaninang medyo matanda na at yung pangalawang palapag, inalalayan ng kanilang apo para umakyat na lang dahil may ilan na may mga gawain pa sa kanilang bahay. Oo, so yung mga nandyan ngayon, sa loob ng eskwelahan, aabutan na rin ng regular na oras ng botohan, alas 7. 20 minutes na lang ang natitira.
Dadagsa na rin ang mga bata-bata naman, ang mga botante. Mag-uumpisa pa nga lang kanina yung boto ng mga senior citizen, yung mga regular na boboto na alas 7. Nakapila na rin. Pumasok. Hindi muna, mamaya na. Mamaya na. Mamaya na. Huwag kayo nagmamadali. Mahaba na may araw. May mga pasok pa rin yung iba. Yung iba naman ay gustong mauwi ng maaga dahil sa iniwasan yung init na panahon. Pero pag ganito may mga abirya na hindi agad gagana yung machine. Natural talaga. Apektado. Apektado lahat yan hanggang mamaya yan. Senior citizen na dapat maaga pa lang para makaiwas sila sa siksikan at init na panahon. Okay. Sir John Lenchanco, andito na rin sabay sa na punta sa Secretary School para bumoto ngayong umaga. Para sa desisyon 2025, Maris 23, Edwin Duque nagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Si Ka Jerry Labasan, nakaboto na, kumbatsero. Si Ate Bet. Palagay ko, kasama rin. Kumbaga, inalalayan niya. Si Ate Bet o siya inalalayan ni Ate Bet? Para makaboto na rin siya. 5:15, sabi niya, 5:15. Si Ka Jerry Labasan ay nagsimula na yung madilim pa. Hindi daw mabasa yung paskel ng mga kung saang mga room kaboboto. Pundi raw ang ilaw. Inilawan na lang ng cellphone. Okay naman yung mga makina nila, pambasa ng boto. Diyan daw sa Kapayapaan Integrated School. Yan, diyan sa Kanlubang Laguna. Ito, kumbatsero, yung inuulit nating mga tinatawag nating mga birth pains. Yan, Oo, sana naman matuto tayo dito. Lalo talaga. sa mga senior citizen natin. Nang aga, talagang gustong-gustong gamitin ang kanilang karapatan sa pagboto. Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa special coverage ng DZRH Desisyon 2025. Desisyon 2025. Tutok lang sa pinakakomprehensibong pagbabantay ng DZRH sa halalan. Desisyon 2025. A DZRH Special Coverage. Nakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbatsero? Aba, today is Laundry Day, Pride Day! Yahoo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, katanggal ang makapit, madikit, malupit na damit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Tutok lang sa pinakakomprehensibong pagbabantay ng DZRH sa halalan. Desisyon 2025. A DZRH Special Coverage. Tuloy-tuloy pong nangangalap ng mga impormasyon ng ating mga RH reporters nationwide. Dito po sa Desisyon 2025, special coverage ng DZRH sa nagaganap na halalan. 10 o 11 minuto na lang, kumbatsero, ang natitira para sa early voting para sa mga senior citizens, sa PWDs at mga buntis at iba pa na dapat ay binibigyan ng pagpapahalaga sa ganitong mga pagkakataon. Siyempre. Nakikita ho natin ang mga nagiging problema na dapat ay merong natututunan at dapat ay sa mga susunod na halalan na-actionan na ng COMELEC. Tulad doon ito. Yung 2 hours na voting para sa seniors and the PWDs ay mukhang kulang na kulang talaga. Parang kulang. Kaya ulitin lang natin
Baka naman sa susunod. Oo. Sa susunod na kongreso. Oo. Mapagbigyan na. Nakapasa na sa House. Nakapasa na sa House yun eh. Nakapasa na po sa House of Representatives. Sa Senado o natulugan. Yung early voting, hindi lamang hours, kundi araw. Baka nga pwedeng isabay na dun sa local absentee voting. Local absentee voting, baka pwede nang isabay ang mga senior citizens at mga PWDs. 10 minuto lang, alas 7 na. Mamaya may mga kausap tayo mula sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Alamin natin ang kanilang mga unang mga obserbasyon sa mga unang oras ng ating pagboto. Take it away! Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Tutok lang sa pinakakomprehensibong pagbabantay ng DZRH sa halalan. Desisyon 2025, a DZRH Special Coverage. 4 na minuto na lang, alas 7 na. Nasa linya natin, kumbatsero, ang PPCRV, ang kanilang National Coordinator, si Dr. Arwin Serrano. Dr. Arwin, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Yes, magandang umaga, Katunying at Jerry. Apo. Doc Arwin, Nung aking inantay. Doc Arwin, long time no see. Naghintay na rin lang kayo. Matagal ko na rin kayo hindi nakikita at nakakahuntahan. Kumusta po? Kabilang himpilan ka pa nung ako live guesting sa inyo. Yes, sir. Kumusta po? Ano ko yun? Gabi yun ng election day. Oo nga eh. Tuwing election lang, saka tayo nagkakaunta. Yes. Opo. Okay. Ano po ang report sa inyo? Especially dito sa early voting para sa mga seniors, PWDs at mga buntis. Ay, kanina, alas 5, bumoto na ako kasi kaka-senior ko lang this year. Parang hindi pa halata, Doc Arwin ha? Ay, salamat ha. Meron kang 1,000. Yun! Nakaboto na po kayo? Yes, nakaboto na ako at grabe, nagulat ako. Ang dami-daming mga senior citizens, PWDs, at meron yata ako nakita 2-3 buntis kanina. At talagang pinuntahan ng ating mga vulnerable sector ang early voting course na inoffer sa atin ng COMELEC. At narinig ko nga kanina yung inyong komento na sana nga maipasa na itong early voting period for the vulnerable sectors, especially po yung ating mga senior citizens and PWDs. Mabuti po at kayo mismo sa PPCRV ay nakikita nyo ang kahalagahan ng mungkahing ito, no? Pero yung pong yung dami ng mga matatanda na gustong mag-avail ng early voting, ano po ang paano natin dapat na-i-interpret po yun, Doc Arwin? Yes, yung panukalang batas na yan, matagal na yan, hindi lang yan na ipapasa kasi sa dalawang kadahilanan. Una, hindi kasi sa local absentee voting na present setup ng COMELEC, hindi kasi sila pwede bumoto doon sa lokal na kandidato. Oho. Doc, napuputol. Apo, yung local absentee voters ay hindi pwedeng bumoto ng local. Ano po yung karugtong nun? Ano po yung naputol po kayo doon? Ano po yung sinasabi niyo ron? Yes, hindi sila pwedeng makaboto sa lokal. Siyempre gusto nila rin na magtanaw ng utang na loob doon sa mga tumutulong sa kanila sa mga lokal na mga kandidato. Opo. Kaya ayaw rin ng pagkatinatanong rin niya ng mga mababata sa mga sektor na ito, ayaw nila ng gano'n. Gusto rin nila
makaboto rin sila sa mga lokal na kandidato o lokal na posisyon. Kaya hindi yan ipapasa. Pero magkaganon man, sana payagan na rin yung mga may gusto, parang option sa kanila, parang katulad sa absentee voting. Kahit yung mga taga-COMELEC, hindi naman lahat sila boboto sa local absentee voting. Yung iba sa kanila gusto rin bumoto sa kanilang mga lugar. But hindi ba pwedeng Doc Arwin, hindi ba pwedeng gawan ng paraan na local absentee voting o kaya wag na nating tawagin local absentee voting, yung early voting para sa mga senior citizen na makaboto sila Pati sa ang kanilang localities. Oo. Yes, pwede naman talaga yan. Oo. At kung magsasagawa ng ganyan, lalagyan lang rin ng karampatang budget kasi merong another set of special polling precinct. Nakaroon din ng mga set of electoral board members. Wala naman problema siguro doon. Gagaan naman ang trabaho nila sa election day mismo. Ako nga, Doc Arwin, naiisip ko election day, May 12, May 11, yung araw na yon, kahit bigyan sila ng kalahating araw para tuloy-tuloy sa bisperas ng mismong election day, makabigyan sila kahit kalahating araw, dire-diretso, para pagdating ng May 12, regular election day. Makakaboto rin pati lokal. Pati lokal, pwede nila iboto. Oo, pwedeng sagawa yan ng 19th Congress, itong papatapos na Kongreso, kasi babalik sa Hunyo, sa mga unang araw ng Hunyo, pwede nilang parang offering and at the same time last minute na serbisyo ng 19th Congress para mapirmahan agad yan at maisagawa na yan sa susunod na halalan. Barangay election. Barangay election tayo sa December ba? December, kumbachero? O October? Kung matutuloy, December 1. December nga. December 1. December 1, okay. Yun. Sana nga pero ang daming gustong bumoto kanina. Inaipon. Nakakatuwa. Din sa isang banda, ang diba? mga senior citizen natin at PWDs. Yes, nakakatuwa nga. Pero halimbawa, lumagpas na yung alas 7 ng umaga, lagpas na nga yata, pwede pa rin silang bumoto at pwede pa rin po nilang i-avail yung express lane. Oo. At mauuna pa rin sila sa kanilang pagboto sa mga presinto. Marami rin po yung pila doon sa ating tinatawag na priority polling place o yung PPP. Opo. Pero doon po walang makina. Ayun nga, medyo masalimot nga ho pala doon sa priority polling place dahil kukunin yung balota doon sa precinct, gagawa ng waiver, tsaka dadalhin, kasi babalik ulit. Medyo yung masalimot yung runner nga daw hindi na makaran pagod na Kaya nga yung kinukuhang support staff doon sa mga PPP natin, kailangan yung medyo mabilis pa kumilos. Kaya nga Ito pinapakita namin yung video ngayon ng mga nasaksihan ng ating mga RH reporters kanina. Nakakatuwa talaga ang mga seniors natin, pati mga PWDs, mga naka-wheelchair, mga nakasaklay, gustong-gustong mag-participate dito sa halalan natin. Yes. Ngayon, kung halimbawa, palalawigin pa yan ng oras, let's say for example, from 2 hours, baka gawin 3 hours, tignan natin. Baka na rin yun, improvement na rin yun dito sa ginawa nating 2020. Nako, nawala. Sumama ang signal ni Doc. Mukhang may nandiyan sa inyo, Doc. Doc Arwin, Doc Arwin, kumusta po yung reports ninyo ng mga vote buying? Mas malala ba ngayon kaysa nung nakaraang eleksyon? Ay, nako, lalo-lalo na po nung Huwebes, Biyernes at saka Sabado ay talagang mayroong mga reports na lantaran na nga yung ginagawang
pagbibigay ng mga pera. Oo. At sana naman ngayong kahapon or ngayon na bawal na nga talaga yung mga kampanya, ay wag naman sanang marami kami pa rin malaman ng mga ganyang reports na pupumilit na gamitin yung pera para sila ay ikonsidera sa pagboto ng ating mga kababayang botante. Magkano po ba ang SRP ngayon? Ng boto. Ang mga naririnig ko dito sa Kalakang, Maynila ay between 500 to 1.5. Aba, mura. Napakamura pala dito sa Metro Manila. Oh, kasi may mahal. Oo nga eh. Eto, may nag-message sa akin kanina. Kaya pala, Doc Arwin, marami ang mga nag-uuwian sa probinsya. Mas mahal pala sa probinsya. Eto, probinsya, Ang bigayan. sa Bicol, Combachero, 10,000 per vote. Wow. Matindi, ano? Matindi. Sa atin San Nueva Ecija. Ayun, grabe yan sa Nueva Matindi. Ecija. Lalo na doon sa third district. Ang tindi. Doc Arwin, Jam na yata. akala ko bumiyahin na kayo pa probinsya eh. Di pa. Grabe sa probinsya, no? Ang bigayan. Yes, Talaga. grabe. Nagugulat nga rin ako, 3.5 kada tao. Kaya siguro nga marami nag-uwian sa probinsya eh. Opo. Okay. Doc Arwin, asahan nyo ang pagtawag pa namin sa mga susunod na mga oras hanggang mga susunod na araw sa pagtutok namin dito at alam namin na ang PPCRV ay andyan din at nakatutok. Salamat po ng marami. Doc Arwin, thank you so much. Yes, pasyalan nyo kami sa command center sa PLDT Sampaloc. At meron kaming call center operation saka unofficial parallel count operation. Ayun. Teka muna, kailan nyo ina-expect na lalabas ang resulta? Kasing bilis ba noong 2022? Yes, kasing bilis din yan. Kasi 5G na tayo ngayon at ating gabi meron na tayong makikitang mga trend at meron tayong mga unang mga magpoproklama. Okay. Thank you so much. Thank you, Doc Arwin. Maraming salamat po. Maraming salamat, Jerry. Thank you. DCRH. Doc Arwin Serrano, National Coordinator ng PPCRV. Si Pangulong Bongbong Marcos pala ay humahabol sa pagboto ng mga seniors. Ongoing. At kasama si Madam dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Nakatutok si RH14 Let Narciso. Coming let! Jerry Anthony, nasa Mariano Marcos Memorial Elementary School na nga sa Batac City, Ilocos Norte, itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para bumoto. Kasama ng Pangulo si dating unang ginang Imelda Marcos at kapatid na si Irene Marcos Araneta. Oo, kasama niya rin, nakita natin si Congressman Sandro Marcos, pero sa pagkakaalam natin, hindi dito boboto si Congressman Sandro, ibang paaralan na sila. Oo, ibang paaralan. So, ayan, nanonood si Congressman Sandro habang bumuboto si Pangulong Marcos. Si Pangulong Marcos, ayan, kung makikita natin, may bit-bit na listahan. May kodigo. Kandidatong iboboto Tama niya. naman. Dapat ganun. Pagka pumunta ka sa presinto, may kodigo ka dapat. Hindi pwedeng cellphone nasa cellphone ng kodigo, ha? Ay, hindi pwede. Listahan dapat sa dapat papel. listahan. Bakit nung tayo ay nasa eskwelahan, bawal magdala ng kodigo? Ibang kodigo naman yan. Ngayon, pwedeng magdala ng kodigo. Listahan ng mga ibobotong kandidato. Ayan, magkakatabi. Nasa unahan ni Pangulong Marcos, itong si dating First Lady Imelda Marcos, may nag-a-assist sa kanya habang bumuboto. Pareho ba sila kaya ng listahan ng kodigo, Len? Naniniwala akong pareho sila. Sigurado ka, ha? Sigurado ka, ha? Are you sure? Are you sure? Lalo na doon sa senatorial? Oo naman, kasi may mga kandidato ang administrasyon, di ba? Oo. Ilan ba yon? Ilan? 11 yon. Paano yon? Ako mas malaki. Di ba 10 na lang?
11. 11 pa rin. Ah, Hindi, pero ako, 11 pa rin. ako hula ko, yung kanyang nanay, si Madam Imelda, iboboto yung kanyang manang. Oo. Oh, syempre naman. Oo. Ayan. Ang katunayan, ayon sa bubwit ni Deo na sumasideline sa 2x2, nakikiusap tong si Madam kay Amy na makipagbati na sa kanyang ading at nakikiusap naman siya kay ading na makipagkasundo na sa kanyang manang. Oo. Mukhang bigo si inang. Oo. Ang sabi daw ni Ading, walang problema kung sa kanya. Si BBM laging ganoon ang sagot. Si Manang, ano sagot? Ang sabi, ang gobyernong ito ay hindi na Marcos, kundi Romualdez at Araneta. Ayun, ako. May problema nga Pero pala. kayong dalawa, naniniwala ba kayo na iboboto pa rin ni Pangulong Marcos si Manang Amy? Patingin nga, ilapit mo nga yung camera, pasilip nga. I-zoom out mo nga. Ayan, nakikita niyo si Pangulong Marcos. Ayan nga, Tinitingnan niya talaga yung kodigo niya habang nag-click siya ng kanyang balota. At para sigurado siya, dalawa ang salamin niyang dala. Para kung pumalya yung isa, may isa pa. Yung isang salamin niya na malapit sa puso niya. Teka muna, nasan si First Lady? Sa ibang Lisa Marcos, saan ba siya boboto? Si First Lady Liza Marcos at itong si Congressman Sandro Marcos. Magkaparehong eskwelahan. Oo. Sa sila? Sa Kalayab Elementary School sa Lawag City. At alam niyo kung sino ang isa pa nakasama nila doon? Sino? Amy Marcos. Manang Amy Marcos. Malalaman natin kung magkakasabay ba sila. Oo, magkakapansinan kaya. Maganda palang abangan yon. Ito, pinapasok na sa balota. Ay, sa balota. Sa ACM. Papasok na sa ACM ng kanyang balota. Mas mabilis na kapag tinangan natin. Yan. Kung marunong ang Pangulo, kung marunong. May nag-a-assist naman. Ayan, Mga kaibigan, ipinasok na po ang balota. Sa At talagang nakatakip pa rin, ano? secret folder. Ayaw ipakita doon sa nag-a-assist. Maingat si Presidente, baka mahagip ng camera. Oo nga. Ayun, lumitaw na sa likod. Marunong. Magaling. Dapat i-check mo kung tama, yung binasa ng makina. Yung kanyang resibo. Oo. Yun ang titingnan, hihintay ang receipt. Sa screen lalabas din di ba? Makikita rin sa screen. Magaling yung makina na to. Kaya nga nagkaroon ng balita dito ACM balita ACM balita. AS daw. Sabi ni Greg, ACS daw yun. Ayan, okay. Mabilis na. Kayo ba yung nakaboto? Nakaboto ka ba Hindi nung pa. absentee? Hindi pa. Ngayon ka boboto? Ay, inulit pala yung pag-feed. Kaya pala natagalan. Ay, nagkamot na si Presidente. Mukhang sablay. Sabi yata ni Presidente. Bakit mga si George at bakit tininuha ko itong mirror na to? Okay na. Nag-thumbs up na. Pumasok Ayun, yung resibo. Makina. May resibo na. Resibo. Tinitingnan ng Pangulo ang resibo ng kanyang balota ng boto. Okay, parehas daw. Tingnan mo nga, Eka. Bakit nadagdag si Amy dito? Ayun, ipinasok na sa basurahan. Sinicheck. Hindi ba basurahan yun? Hindi basurahan yan. Hindi basurahan yan. Pero magandang basurahan yan pagka ayaw na nila. Oo nga, Ayan. Nilagyan na. Nilagyan pa rin ng Incredible ink. Ng Incredible Ink. May kumamay pa, may kumamay. Sumenyas siya sa mga media, andun yung media sa may bintana. Kasama si yung kapatid niyang isa, si Irene. So, mag-aabang tayo kung magkakaroon ng pagkakataon para sa ambush interview sa Presidente. Mabilis na yung pagboto ng Presidente. Ganyan lagi siya, mga halos 15 minutes lang tapos kaagad. Kasi nga, may bit-bit siyang kodigo. So, dapat talaga ganun. Pero actually, yung 15 minutes parang matagal, ano? Matagal Kung tutusin, matagal siya.
Kung may kodigo ka, yung diretso, yung nakapasok ka na, ha? Yung ando na, yung nandun ka na, boboto ka mula na. doon sa nag-umpisa kang bumoto, dapat yata mga yung time in motion, mga 5 minutes lang yan, no? Kasi pagka 15 minutes, baka hindi makapasok yung iba eh. Pero yung sa Pangulo kanina, mabilis din. Mabilis na rin yun. Mula nung makuha niya yung balota at bumoto tingin ko siya. mga 5 minutes yun. Mga wala pa. Siya rin Wala pang 5 minutes. Siya rin ang mag-a-assist, di na. Akala ko siya yung mismong mag-a-assist kay dating unang ginang doon sa pagpasok nung balota. Ayaw niya makita yung mga binoto ni dating First Lady. Si Sandro, pabulong-bulong sa tatay niya. May binubulong. Ay, binoto mo ba ako? Ay, walang kalaban si si Sandro. Sa first district. Sabi daw hindi na kita binoto, wala ka namang kalaban eh. Iba rin palang political situation diyan sa Lawag City. Sa Lawag. Yung isa nilang kamag-anak pinalabanan ng mga Marcos. Si Michael Kion. Pinalabanan ng matindi rin diyan, nako. Iba talaga pag politika, no? Mga magkakamag-anak, ano? Talaga. Kaya ikaw let, wag na wag. Wag na wag mo munang susubukan yung politika na yan. Marami kang makakababag diyan. Hindi, tsaka tahimik yung buhay natin. Baka naman. Talaga. Pero parang bagay sa yung kongresista eh. Saan ka bang bumoboto? Oriental Mindoro. Nako, hindi ka makakaboto. Layo mo pala. Layo mo. Kailan ka ba huling bumoto? Matagal na panahon na. Kaya first time voter na ako sa Manila. Lumipat ka na ng Manila. Sayang kasi kung hindi ka nakaboto sa probinsya mo, di ba? Doon ka na lang sa lugar kung nasaan ka para hindi sayang yung boto mo. Okay, thank you, Let. Thank you, Let. Para sa desisyon 2025, ito si Let Narciso ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Teka, kasama yata ni Giselle si Chairman para maibigay na natin yung mga unang obserbasyon natin sa early voting for seniors. RH15, Giselle Ricaport. Come in, Giselle. Naputol. Babalikan natin si Giselle tsaka si Boy Gonzales na nandiyan naman sa Rosauro Almario Elementary School. Sandali po lamang, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa Desisyon 2025, pinaka-komprehensibong election coverage ng MBC DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, Oras. Kapopoy! Uy, happy birthday muna kay Michael Ray Aquino. Ngayon pala. Ng PMA Maringal Class of 1988. Dating Colonel Michael Ray Aquino, binabati ka ng iyong mga mista. Baka masarap mag-almusal dyan sa Soler. Masarap ang breakfast. Wala ba tayo dyan? Colonel Michael Ray. Papunta na kami. Konti na lang, ilang minuto na lang. At si Felix. Si Mayor Felix Malapitan. Happy birthday. Happy birthday. Felix, Tata Felix. Aha. Oras po natin, direct Kapopoy. 19 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Election 2025 nagsimula na, mahigit sa 68 milyong botante. Dagsa na ngayon sa mga polling precincts. Pangulong Bongbong Marcos, nakaboto na. Hinimok ang publiko na maging matalino sa pagboto.
PNP kinakasa ang warrantless arrest laban sa mga vote buyers. Ating PAGCOR Chairman Efraim Henwino at 4 na iba pa hinatulang guilty sa kasong graft. Sasakyan ng reporter sinunog sa Camiguin. Investigasyon ikinansa ng CHR. Halos 200 milyong pisong halaga ng shabu itinago sa tuyong durian. Naku, Nangamoy. na rin to. Nakumpiska sa Paranaque. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. balikan natin si RH15 Giselle Ricaport. Ano ba? Okay pa ang linya natin? Kasama niya si Chairman George Garcia. Coming Giselle. Ka Jerry Katunying 12 milyon na mga senior citizen at 530,000 na mga persons with disabilities yung inaasahang boboto ngayong desisyon 2025. Iyan yung sinabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia sa maaga niyang pag-inspeksyon sa kahandaan ng Silang Central Elementary School sa Silang Cavite kanina. Sa assessment ng Comelec Chairman, wala naman daw naging problema sa pagbubukas ng early voting sa pinakamalaking voting center sa buong Silang. Sa ilan nating panayam naman doon sa mga early voters, nasa 5 minuto lang yung ginugol nila sa pagboto, yung pinakamaginhawaan nilang karanasan kapag ka-eleksyon. Kapapababa lamang namin dito ka Jerry Katunying sa Banaba Cerca Integrated School sa Indang, dito rin sa kaparehong lalawigan. Dito boboto si Chairman Garcia at personal niya ring aalamin yung sitwasyon sa mga polling precinct. Kanina nilinaw ni Chairman Garcia na opsyon ng mga priority voters at ng mga kasama nila kung boboto ba sila sa priority polling precinct o doon sa PPP o doon nga sa kanilang regular na polling place. Option din nila o kung mula doon sa PPP ay ipauubaya na lamang nila sa runner mula sa Electoral Board yung pagpapasok ng kanilang balota sa automated counting machine o sila mismo yung maghuhulog niyan doon sa ACM. Ang sabi kasi ni Chairman Garcia kanina, mayroong mga senior citizen na nagmamaktol na kung doon nga daw sila boboto sa priority polling precinct ay hindi sila yung makakapag-subo ng kanilang balota doon sa ACM dahil iba nga iba yung experience na ikaw yung nagsusubo sa makina, no? Oo. Kaya ang sabi ni Chairman, bahala na sila, option na nila. Pwede naman na kung ayaw na nilang maglakad mula doon sa PPP patungo sa mga regular na polling place ay doon na lang sa Electoral Board na lang yung maghuhulog ng o susubo sa ECM ng kanilang Actually, balota. dahil first time to Giselle, pwede pang ma-modify yan sa susunod na halalan. Halimbawa, yung ipinapanukala ng isang senior citizen na pagsamasamahin ang lahat ng senior citizen, PWDs, ng isang polling center o isang presinto na. Hindi na yung, alam naman ng Comelec kung sino-sino yung mga senior saka PWD. So sa baba na sila, sa ground level na sila, buksan na kagad yung presinto doon ng alas 5 na umaga. At yun mismo yung presinto nila. Nasa baba na lang. Yung mismo yung presinto nila. Kaya pagsamasamahin ng mga senior, hindi na PPP. Oo, tama ka Jerry Katunying dahil ang nagiging sistema nga ngayon, bago pumunta doon sa PPP yung mga priority voters, kailangan muna nilang magtungo doon sa kanilang mga regular na polling place at kukuhanin pa doon sa kanilang balota nila. Polling place, yung kanilang balota. May waiver pa. May waiver pa. Kutakot-takot, masalimot Pero Giselle, nakarating ba sa yung sabi mo, okay yung pinuntahan ni Chairman. Pero sa lahat ng pinuntahan ng mga reporter natin, hindi okay. Hindi okay Baka kasi dahil alam nila na pupunta si Chairman. Ayun pa, isa. Tulad na lamang ng mga late na bago nakapagbukas. Yung mga alas 6 na nung masimulan. Ilan yun? Yung report ni Edwin kanina, ni Val, tsaka si Reyna Dar kanina. Si Edniel doon sa Pasig.
Oo, baka, at saka kasi ka, Jerry Katunying, doon sa 14 na itinalaga na polling precinct sa may, doon sa pinakamalaking voting center sa Silang Central Elementary School, ay isa lang kasi doon yung PPP o yung nakalaan para doon sa mga priority nagkaroon ng gaanong problema bagkat merong mga ilang Hindi, wag ka ng mga twiran, Giselle. Hindi pwede yan. Wala yan. Wag mo yung pagtatanggol yan. Kung ganyan din yung assessment ni Chairman Garcia dito sa pagbobotohan niya na Banabaser ka Integrated School dito naman sa Mayindang. Pero hindi pa senior si Hindi pa, bata pa chairman. yan. Bata pa si chairman eh. Mga Diba? Oo, bata. 52 pa lang yan. Oo, bata pa. Hindi pa yata kasi Hindi pa. Hindi daw siya nag-apply doon sa local absentee voting kasi gusto niya nga rin daw na maranasan itong unang beses na gagamitin natin yung Miro system ngayong eleksyon. Okay. Kung ba, pagkatapos dyan, bubuntutan nyo pa rin si chairman, hindi pala makakalusot sa chairman? Oo, bubuntutan natin hanggang sa pupunta pa ng Bilibid si chairman. Meron din siya mga eskwelahan na lilibutin dyan sa Metro Manila. Para sa Desisyon 2025, ito si Giselle Vicaforte ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Diyan naman sa Rosauro Almario Elementary School, si RH29, mukhang nakaboto na. Nakaboto na si Boy Gonzales. Come in, Boy! Jerry Anthony, dito sa Rosario Almario Elementary School. Marami mga senior citizen ang top person with disabilities ang nagrereklamo. Ngayon, bakit? Sa Saragossa Street, sa Tondo, Manila. Ilan sa mga senior, Jerry Anthony, hindi pa nakakaboto hanggang sa ngayon kung saan nakapila pa rin. Naku, 7:30 na. O sa 11 paakyat sa ika-4 na ikalamang palapag. Nabatid kasi sabi na pinapipili pa sila kung boboto sila sa baba o ika-4 at ikalamang palapag. Dahil kung sa ground floor ay ang electoral board ang mag-aakyat ng balota. Pero sa ika-4 at ikalamang palapag, ang mga senior citizen mismo ang magpapasok ng kanilang balota sa makina o automated counting machine. Pakinggan natin ang isa sa mga senior na nagreklamo. Nanay, ilang oras pa bago kayo nakaboto? Hindi, bali kasi yung form kasi hinahanap ka. Kaya di lang naman sila nakagalan. Hindi nila alam kung anong gagawin kanina eh. Yun. Yung mga Yun na nga. Pasok namin, andyan na. Sige, nakala mo, maluloko pa ng mga... Sila na nga ipoboto, pahirapan kasi mo. Ayan na, tinan mo na. Hindi, maganda sinasabi niya, sila mismo, hindi nila lang gagawin nila. Pag yun ang reklamo ni Nanang. Talaga. Oo, nagano pa siya siya na nga lang boboto nahihirapan pa kami na lang boboto. Nahihirapan pa. Hindi, totoo yun. Totoo yun. Kapag yung mga botante natin dapat pinapagaan ang buhay ng mga yan eh. Oo. Biro mo, pumila sa alas 5 na umaga. Nakatapos sa alas 6 na umaga. Pero may mga ilang senior naman, maayos. Siguro nauna silang nakapila. Sa ngayon kasi napakarami senior dito, Jerry Anthony. Ang botante kasi dito ay umaabot sa 46,000. 46,000? 46,179 ang botante. At pangalawa ito sa pinakamaraming bilang na boboto sa Metro Manila. Meron itong 57 cluster precinct. Kaya medyo maaga pa lamang dumagsana sa ngayon. Siyempre, hindi na may mga senior pa rin bumoboto, pero dumadagsana ngayon yung mga kababayan natin. Mas bata-bata. Ikaw ba, Boy, nakaboto ka na ba? Maaga ako bumoto, alas 5:15. Nasa presinto na ako. Madali, nang pipirma ako, nakita ko yung listahan ko, yung precinct number, at binigay agad yung balota. Siyempre, tuga ko na agad,
Tapos hinulog ko na agad sa lumabas yung pagpasok ko sa makina, lumabas agad yung resibo. Ibig sabihin, doon ka sa presinto mo nakaboto, hindi doon sa priority polling place. Saka may 5 to 7, puro senior yan. Puro senior PWDs. Kaya nga. Dumating ako doon, medyo alas 5:15, so konti pa yung mga senior. Kaya nga, doon ka sa precinct mo mismo bumoto. Oo, sa presinto. Sa presinto, yun ang maganda. Yung Sino binoto mong mayor? Sino binoto mong mayor? Siyempre. Ano? Kana maingay. Maingay. Talagang binagot. Yan yung lista ko eh. Hindi kami pwede magbawas, hindi kami pwede magdagdag eh. May listahan ka. May listahan ako. Okay, thank you, boy. Yan pa rin ang sitwasyon ng mga pulis naman natin nakasabay rito. Sa mga motorista, sarado ito sa Ragosa Street dahil sa dumarami nga yung mga botante na nagtutungo dito sa Rosario Almario Elementary School. Isa sa pinakamarami eh. Napakaraming botante dito sa naturang lugar. Para sa desisyon 2025, ito si Iba Gonzales. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, boy. Pulis daw ay nasa presinto kanina pa. Ibang presinto naman yun. Presinto yun. Alas 7:31 ang ating oras. Pati mga probinsya, pupuntahan din natin mamaya. Kukuha tayo ng situation report. Bumoto na kaya si former Vice President Leni Robredo na kandidatong mayor ngayon ng Naga City. Ayun, alamin natin yan sa patuloy na pagsubaybay ninyo dito sa pinaka-komprehensibong election coverage ngayong 2025, Desisyon 2025. Desisyon 2025. A DZRH Special Coverage. 25 election coverage. Tutok lang sa pinakakomprehensibong pagbabantay ng DZRH sa halalan. Desisyon 2025. A DZRH Special Coverage. Alas 7:38 ang ating oras. Merong ganitong reklamo kong batsero. Ewan ko lang, baka valid to. Sabi ni Ka Sherwin, Katunying, comment lang po sa mga PWD natin. Nagpunta po kami kanina sa presinto para bumoto. Tita ko na PWD na stroke na patay na kalahating katawan. Pinag-intay po siya hanggang 7 a.m. bago makaboto kasi hindi po na-update sa COMELEC yung na siya ay PWD. Sana po pag obvious na PWD may consideration. Oo nga naman, di ba? Baldado na yung tao. Nakikita naman eh. Bakit naman kailangan pa ba ng katakot-takot na identification niyan? Mario Joseph naman. Lang, ang tawag dyan sabi sa atin sa Nueva Ecija, sense of common lang. Oo, ganun lang o yan. Nako, talaga naman. Teka, pultahan nga natin ang Naga City. Kumusta ang sitwasyon sa botohan dyan? Ang mga seniors by nakaboto na at mga PWDs. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano. Mata na po! RH18 Roel Saldico. Kamin Roel! Katunying at Jerry, talagang dito ay nagsimula naman ang botohan para naman sa regular na mga botante. Kanina ay alas 5 umaga hanggang alas 7 ay yung mga PWD at mga senior citizen na kung saan ay nagbotohan kanina ng maaga. At wala naman na aberya na report sa mga oras na ito. At sa impormasyon naman, ang inabangan naman ang pagboto ni dating Vice President Leni Robredo. Ito ay sa Naga City Science High School. At ito yung kanyang area na pagboto. Siya ay taga Barangay Concepcion Pequeña sa Naga City. Si dating BP Leni Robredo ay inasahan na magboto ngayong mag-aalas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. At sabi kanina nating tinawagan
kung bakit siya ay hindi nagpila sa mga senior. Sabi niya, kaya pa naman daw niya at ipaubay. Ayaw pa maki-senior. Ayaw pa maki-senior, ha? Oo, ayaw pa siguro magpahalata ng senior. Hindi, pero alam mo, Ruel, meron talagang mga matatanda ayaw sumabay sa mga senior. Hindi dahil sa nagbabata-bataan, kundi ang tingin nila, marami ayaw nila sumabay sa madami. May oras kasi na off-peak eh. May off-peak, inaabangan ng mga ibang mga magagaling bumoto yan. May tiyempo. Alam nila na ganitong oras ay kakaunti ang tao. Doon sila nakakasingit. Pero kumusta experience ng mga seniors dyan, Roel? May mga ilang mga senior pa hindi pa nakapagboto sa mga ilang porsyento. Pero ngayon ay ang iba ay patapos na at pauwi na. Pero yung pila naman ng mga regular na mga botante ay tuloy-tuloy na ang pagboto sa ilang mga polling presinct. Tayo ay ngayon ay nandito sa Julian Militon Elementary School na kung saan ay tinatayang nasa 20,000 ang mga botante. Ito ay para lang sa isang barangay ng Naga City. At ito yung pinakamalaking barangay sa lungsod ng Naga kung saan nga ay mapayapa naman sa mga oras nito. Umpisa kaninang umaga ng alas 5. May kalaban ba si Roel? May kalaban ba si VP Lenny dyan? Sa mayor? Meron naman siyang kalaban at kilala niyo ito, si Risty de Quiros, ang kanyang kalaban. Si Risty de Quiros ng Unit Number 8. Oo nga. Walang ibang kalaban. Sabi niya, nung nakaraang ating nakapanayan na kausap, siya lang daw ang nag-iisang malakas ang loob na nalaban sa dating Vice President Lenny Robredo. Taga-Naga pala si Risty? Ang siya kasi pinanganak sa Catanduanes, subalit siya ay nag-aral ng high school hanggang kolehiyo sa Naga City. Si Risty de Quiros. So Katunying at Jerry, yan ating mga sitwasyon na mula dito sa Julian Militon Elementary School sa Naga City. Ito para naman sa desisyon 2025. Ito si Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Roel. Desisyon 2025. Samantala, Bicol, magpunta tayo ng Mindanao. Ang mga residente daw po sa Dato Odin, Maguindanao ay pinagbantaan ng mga armado na wag bumoto. Aba, hindi yan ha? Siguro yung mga armado na to, ang kakampi nito ay mahina doon sa lugar na kung saan nila pinagbabantaan yung mga tao. Oo. Alamin nga natin ang balita mula kay RH19, June Dimakutak. Coming June! Yes, Katuning, Jerry, kagabi nga nagkaroon ng itong pagkagulat itong ating mga residente rito sa may bahagi ng Barangay Kusyong, Dato Odin, Sinswat, Maguindanao del Norte. Nung biglang bumaba sa mga pump boat, itong mga armadong tao na nakatakip ang mga mukha at pinagbantaan itong mga residente ng nasabing barangay na huwag bumoto ngayong araw na ito. Bakit daw? At hindi alam kung bakit. At ito namang mga tao ay naintakutan. At mabuti na lamang ngayong araw ay bumoto naman itong mga taong ito dahil sa intervention ng ating Philippine Marines. Sila ay narito at binantayan ang bawat corner, sulok nitong bahagi na ito ng Barangay Kusyong upang siya nga ay makapunta sa mga voting polling precincts itong ating makbabayan na kagabi ay binagbantaan ito mga hindi kilalang mga armadong ito. Hindi na-identify, Jun, kung kaninong partido galing yung mga armed groups na yan? Yung pananalita ay Maguindanaon dialect according dun sa kausap natin kanina. At hindi alam kung kaninong grupo. Basta't ang sinabi lamang sa kanila ay walang lalabas ng mga bahay at walang boboto. So, magandang balita ngayong umaga dahil sa ating follow-up update ay bumoto rin yung mga tao. Dahil nga sa intervention ng ating mga magigiting na Philippine Marines na andito sa coastal area sa ngayon. So far, Katunying, Jerry, tayo ay narito ngayon sa Cotabato City at sa ating pag-iikot sa mga schools, tayo kasalukuyang nasa Cerro Elementary School at mahaba ang pila rito.
at may mga itong sabi na machine na sinasabi na ayaw gumana dahil meron daw foreign object. Oho. So ito yung isa sa mga nakikitang dahilan dito bakit napakahaba ng pila ngayon dito sa may Zero Elementary. Bawal ang mga foreigners sa mga sa presinto. Sa presinto. Ba't yan ay nakapunta diyan? Yang ano ka mo? Foreign objects. Opo, foreign object po ka Jerry. Oo. Hindi po foreigner. Ganun ba? Oo. Ano daw yung ano itsura ng foreign object? Ay malamang maliliit na bato or agiw na pumasok dito sa machine sa ACM. Oo. And isa din sa ating mga reported cases ngayong umaga, itong dito sa Medatuodin municipality ay meron umanong gustong mag-take over nitong mga empleyado ng munisipyo. Allegedly, na-report naman sa atin ng isa sa mga naroon ngayon sa area at hindi pa rin nakakaboto until now. Dahil nga sa diskusyon na ito na magkabilang panig na palitan itong mga BEIs ng mga empleyado ng munisipyo accordingly. So, andun pa rin yung ating mga lokal at ang ito namang provincial COMELEC election officer ay pinalitan din last hour. Ngayon, si election officer Mucha ay pinalitan, Attorney Mucha. So, may panibagong katauhan ngayon itong provincial election officer ng Maguindanao ng Datuodin, So yan ang mga kaganapan dito sa ating AOR at kahapon nag-ikotin tayo sa Maguindanao provinces at nakita natin ang kahandaan ng ating PNP at kasama natin si Police General Brigadier General Romeo Macapas at inassure nito sa atin na hindi na masundan yung nangyari sa Pandag at ongoing yung investigation, nakakulong yung 7 at recovered yung 7 armas sa gamit nila. Inaalam kung totoong bipat itong nasabing 7 na ito na kasama ng haras sa bayan ng Pandag. So far, yung ating patuloy na mga updates mula rito sa Cotabato City, Central Mindanao, RH19 para sa Desisyon 2025. These are RH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jun. Kaya natin tinatanong kumbachero kung kanino galing yung mga o kanino pinaghihinalaan ng mga pulis sa kakampi. Yung mga armadong grupo na yon sapagkat ang style ng ibang mga namili ng boto. Pag alam nilang mahina sila doon, ang gagawin na lang ay babayaran. Yung na kayong bumoto. Kapag mukhang isuswindle sila. Pababantayan na lang sa bahay nila yun. Pababantayan na lang, tatakutin na lang para hindi makaboto. Bayad na kayo. Lumang style. Dati pang lumang style. Pamamaraan yan. Mamaya, babalikan natin ang mga polling precincts. Alas 7:48 na po ang ating oras. Ibig sabihin asahan ng dagsan na rin ang mga regular na butante, hindi lang mga seniors. Yung mga seniors and PWDs, malamang inabutan na yan ng mga regular na mga boboto ngayon. At meron daw pagtaya ang COMELEC. Ano naman yan? Mataas daw ang porsyento ng maaga at maayos na pagsisimula ng eleksyon. Sige nga, alamin natin yan mamaya. Ang bilang ng botante, registered voters ay 68.43 million. Ilang porsyento ang inaasahan ng COMELEC na magiging turnout ngayong midterm election. Normally, kumbachero, mas mababa ito kumpara sa presidential election. Ganon ang karaniwang nangyayari. Abangan natin yan. Mga update mula po sa ating mga RH reporters sa DZRH Special Coverage Desisyon 2025. Desisyon 2025. 7:49. Ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2 por 2. 2 por 2. Desisyon 2025. A DZRH Special Coverage. Paalam na rin pala tayo, kumbachero Oo nga, pero bago tayo magpaalam, naka-standby pa mga reporters natin. Gusto lang nating maibida na ito pong pinaka-komprehensibong election coverage. Ito pong Desisyon 2025. Alam nyo bang 200 radio stations nationwide yun via satellite yun ang
nakasubaybay po sa atin ngayon. Kaya nakapagbibigay tayo ng update sa buong mga pangyayari sa buong Pilipinas, kaugnay po nitong eleksyon natin. Lahat ng sulok ng bansa ay naaabot po ng ating coverage na ito. Marami tayong mga mga interesting na bakbakan, kumbachero. Nabanggit na natin kanina yung Naga City, ang dating Vice Presidente Leni Robredo, ang Davao. Ang Davao ay sinusubaybayan din po. Yan Davao City. Alam naman natin na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tumatakbo dyan sa pagka-alkalde at ang kanyang kalaban ay kanyang inaanak. Nograles. Tapos sa kumbachero, ang mga probinsya, ang probinsya ng Nueva Ecija. Yan, nako. Maganda rin panoorin yan. Lalo na po yung 3rd district ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan. Nako. Yung labanan ng mga Umali at Vergara dyan sa lugar na yan. At siyempre, ang lalawigan ng Pangasinan. Maganda rin ang bakbakan dyan na kumbachero. Masantos siya kabasan at sa kayo namin, nagbangon kila. Samantalahin itong medyo may kalamigan pang mga oras sa pagboto. Sa Quezon Province daw ay medyo boring ang labanan dahil walang kalaban si Governor Helen Tan. Wala ba tayong tangerine chocolate dyan, Doktora Helen? Ayan. Pero mga bayan-bayan, matitindi na sa San Narciso, Quezon. Iba rin ang bakbakan dyan. Patuloy po, kayo'y patuloy na sumubaybay sa coverage po na ito ng DZRH. Kasama po natin ang buong MBC Media Group, kaya 200 radio stations nationwide. Tayo po ay napapakinggan. Andyan din po ang mga FM radio stations ng Manila Broadcasting Company. Pwede nyo rin po kaming subaybayan sa aming mga social media accounts ng MBC. Meron pong Facebook, YouTube at Twitter, pati na ang TikTok. Yan. Kami po ay magpapaalam na para kami naman ay makaboto rin. Ayun. Tapos na mga seniors, pwede na kami. Bye! Happy weekend! Woohoo! This time check is brought. Sa 85 taon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Sama-sama tayo. Isang bansa, isang radyo, iisang hangat na mapabuti ang bawat Pilipino.